Ako si Katoy, may pangarap ako at mataas ito. Sa sobrang taas nito, pagod na ako. Pero ayos lang, imbis na magreklamo at maginarte, diskarte na lang tayo ng diskarte hanggang sa lahat ng pagod ay magkaroon ng sukli. At ito na nga, mga alas 4 pa lang ng madaling araw ay nag-almusal na ako dito sa may tabi ng kalsada sa Daraga. Dahil maaga nga pa lang susunduin natin sa airport na ihahatid natin sa Naga City. Bali okay na nga pala ako dito sa almusal kong kape at isang itlog na nilaga para at least umutot man tayo sa biyahe ay solid pa rin ang amoy. Charis! Panibagong araw, panibagong pag-asa. At ang pinaka-importante, madaling araw pa lamang, nangangamoy na agad ng pera. Ingat lang tayo baby rush. Bali dito nga ay naandito na tayo sa labas ng Bicol International Airport. Nag-aantay na lang din muli na mag-text at tumawag ang ating susunduin at ihahatid sa Naga. Dito nga ay dali-dali na ako ng sapatos dahil narinig ko na may lumapag ng eroplano. At alam kong sa eroplano na yon ay doon na nakasakay ang pasahero natin ngayon. Kailangan nga palang nakasapatos dahil malayo-layo ang biyahe natin at kailangan na komportable ang paa natin sa biyahe. At mas mabuti na nga din pala to, at least may mga enforcer man na humuli, ay wala silang makikitang mali para tayo matikitan. At dito ipapasok na naman nga tayo ng gate ng International Airport. At sabi nga ni sir, "Oh, ikaw na naman." At dito nga binigyan ako ng ticket at sinabihan ako na wag ko na daw iwawala dahil susunod daw na iwala ko pa ay sisingilin na ako ng pera. At sinabihan ko nga si sir na paano kung mawala tapos ako ang magwala. Charis. At ayan na nga, naandito na naman ako. At alam kong kada daan ko dito ay may perang lalapag sa kamay ko. Bali dito na nga lang ako mag-aantay kasi kulang na lang naman ng 5 minutes ay naandito na si sir. Park nga lang ako dito ng saglit at maya maya ay naandito na yung si sir. Dito nga ay nag-aya muna si sir na mag-almusal kami. Dito lang to sa may bypass road sa Kamalig Albay. Syempre, Katoy bagay ni food trip na naman, bawal tumanggi. Tinake out nga pala namin yung pagkain kasi sabi ni sir dito na lang daw kami sa may harap ng Bulkan Mayon kakain. Dito nga ay may lumapit sa amin ng dalawang bata at pinakain na namin dahil isasama namin to sa Naga at doon na lang namin ibebenta. Charis! Napaka-solid nga ng mga batang to kasi sa murang edad ay kaya ng dumiskarte para ang tiyan ay magkaroon ng laman. At saludo din ako sa mga batang ito dahil pinaalala nila sa akin na nung kaedadan ko sila ay parehas kaming hindi pa rin marunong magintindi ng salitang Tagalog. Charis! Pero true. Bali sinabihan nga namin mga batang ito na maya-maya pagkatapos namin kumain ay umuwi na rin sila sa kanila dahil delikado nga dito sa tabi ng kalsada. Dahil bukod sa malalaki ang sasakyan na dumadaan dito, mabibilis din sila magpatakbo. Dito nga, bago kami magpatuloy sa biyahe papuntang Naga, ay kinuhanan muna ng litrato ni sir si Daragang Magayon. Gulat nga ako dito kasi nung nakita ko yung camera at mga lente ni sir ay sobrang gaganda. At dito ngay nakarating na kami ng Naga sa haba-haba ng oras ng aming biniyahe. Napahaba nga pala ito dahil sobrang traffic sa mga munisipyo ng Nabwa, Bato, Baaw hanggang Pili tapos dito sa Naga City. Dito nga pala sa simbahan ng Peña Francia sa Naga City ay dito ko inihatid ang ating pasahero. Dahil naandito ngayon ang kontrata niyang trabaho at kung anong trabaho yon, siya na lang ang nakakaalam nun. Alright, Katoy bagay ni, magtaga diskarte de magpareklamo asin inarte. Taang buhay,